Attorney, mabilis lamang po na paliwanag para mas maintindihan ng lahat. Ano po ba ang ibig sabihin at nangyayari kapag sinasabing pre-trial conference? So sa pre-trial conference nila pagdedesisyonan kung ano yung mga ebidensya na ipepresenta at tatanggapin sa trial, no, at sinong mga witnesses ang nakalista at ipapatawag, at kasama na din diyan kung meron silang pag-agrihan ng mga stipulation na hindi na kailangan pag-awayan, pati na rin ang ano, no, kung ano yung mga issue na pag-uusapan sa trial. Oo, so sa madaling salita po, attorney, itong pre-trial conference ay ginagawa para mas mabilis yung magiging trial. Yung mga kailangan na hindi napagtalunan ay hindi nagagawin sa actual trial itself. Ngayon po, Attorney Maika, bakit po kailangan na makita ng publiko nating lahat ito pong mangyayaring pre-trial conference? Oo, unang-una kailangan nating tandaan yung nature ng impeachment, no? Kung ano ba siya at para siya sa taong bayan, no? It is an accountability mechanism, no? So ang interest na pinoprotektahan mo dito ay in impeachment is yung interest ng publiko, Mhm. at transparency is key dito. So um pangalawa, lahat naman ng ilalabas sa pre-trial conference ay yung mapag-aagrihan nila ay lilitisin naman anyway, no? So lalabas din naman yan sa impeachment trial. Wala naman ding sikreto bukod na lang sa kung may ilang mga objection tayong maririnig sa trial. So hindi din nakikita kung bakit kailangang sikreto ang pre-trial conference kung lahat naman ay lalabas din sa paglilitis. Meron po bang attorney, malinaw na probisyon sa ating pong saligang batas na kapag may trial na ginagawa sa isang public official ay dapat kahit pre-trial pa lang malaman na ng publiko yan? Walang malinaw na provision, pero yung impeachment trial is really a public trial, no, kasi nga ang interest dito ay interest ng publiko. Although yung may kapangyarihan na gumawa ng mga alintuntunin at rules sa impeachment ay yung nagtatry nito, which is the Senate. So kasama na din dyan sa discretion nila yung paggawa ng isang rule na isang proceeding ay not open to the public. Pero yun yung ating panawagan na buksan nila sa publiko, kasi public interest ang ating pinag-uusapan dito at hindi naman mga pribadong interest. Yung pong binibigay na dahilan ngayon ng Senado na kailangan daw po pribado yung magiging usapan sa pre-trial para daw po makapag-stipulate yung magkabilang panig. Ano pong reaksyon nyo doon? Tinatanggap nyo po ba yung paliwanag na iyon? Sa akin, naiintindihan ko kung bakit nila sinasabi yon, kasi may mas kalayaan nga ang bawat panig na makapag-usap at pagdiskusyonan kung ano ba yung nag-agree sila o ano ba yung pinag-aawayan nila. Pero hindi naman talaga siya usual, no? Kung ang inspirasyon niyan ay pre-trial conference in any judicial proceeding, hindi din naman din confidential or close to the public yon. In fact, kapag pupunta ka sa isang korte na may nakaschedule na pre-trial conference, nakakapakinig ka naman kung ano yung nangyayari doon. So even in judicial proceedings, kung napapakinggan mo naman ang nangyayari sa pre-trial conference na pribadong mga tao ang involved sa mga proceedings na yun, bakit hindi dito na public official ang involved? So yun ang parang hindi natin naiintindihan. Kasi pangalawa, DJ Chacha, no, yung nangyayari sa pre-trial conference, maaaring meron ng mga dokumento na sensitive, o in fact, some of them might be confidential, tulad ng mga impormasyon sa bank accounts at mga tax returns, no? Pero hindi naman all or nothing yan, no? So pwede naman nilang gawin pa rin confidential, pwedeng i-refer with certain codes, no, or pwedeng i-redact ang mga titles ng certain documents without making the entire proceeding private. Mhm. Pero attorney, hindi kaya nag-iingat lang din sila para kumbaga yung panig na o kampo ni VP Sara hindi sila ma-question sa Korte Suprema kung meron man na dapat hindi ginawa doon sa pre-trial? Posible naman na nag-iingat sila kasi nakikita natin na bawat galaw ay kine-question, no? In fact, yung pag-question, yung sa answer mismo ng Vice President ay procedure ang kanyang inatake talaga. Pero sa akin, nangingibabaw pa rin, at sa Bantay Senado, nangingibabaw pa rin yung interest ng publiko, kasi maaring sa pre-trial conference may mga
dokumento na mapag-usapan o mga ebidensya na mapag-usapan na hindi maipresenta sa trial, no, kasi choice naman ng prosecution at defense kung ano yung ilalatag nila na ebidensya. Pero importante pa rin na malaman ng publiko kung ano yung klase ng ebidensya yung hindi nila makikita sa trial. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.